Thank you. Maraming salamat po. Maupo tayo lahat. Speaker Feliciano Belmonte, Senate President Juan Ponce Enrile, Vice President Jejomar C. Binay, Chief Justice Renato Corona, former Presidents Fidel Valdez Ramos and Joseph Ejercito Estrada, members of the House of Representatives and the Senate, distinguished members of the Diplomatic Corps, my fellow workers in government, mga minamahal kong kababayan. Sa bawat sandali po ng pamamahala ay nahaharap tayo sa isang sangandaan. Sa isang banda po ay ang pagpili para sa ikabubuti ng taong bayan, sa interes na nakakarami at pagkapit sa prinsipyo, at ang pagiging tapat sa sinumpaan nating tungkuling bilang lingkod bayan. Ito po ang tuwid na daan. Sa kabilang banda ay ang pag-una sa pansariling interes, ang pagpapaalipin sa politikal na konsiderasyon at pagsasakripisyo ng kapakanan ng taong bayan. Ito po ang baluktot na daan. Matagal pong naligaw ang pamahalaan sa daang baluktot. Araw-araw po, lalong lumilinaw sa akin ang lawak ng problemang ating namana. Damang-dama ko ang bigat ng aking responsibilidad. Sa unang 3 linggo ng aming panunungkulan, marami po kaming natuklasan. Nais ko pong ipahayag sa inyo ang iilan lamang sa mga namana nating suliranin at ang ginagawa naming hakbang para lutasin ang mga ito. Sulyap lamang po ito. Hindi pa ito ang lahat ng problemang haharapin natin. Inilihim at sadyang iniligaw ang sambayanan sa totoong kalagayan ng ating bansa. Sa unang 6 na buwan ng taon, mas malaki ang ginastos ng gobyerno kaysa sa pumasok na kita. Lalong lumaki ang deficit natin na umakyat na sa 196.7 billion pesos. Sa target ng koleksyon, kinapos tayo ng 23.8 billion pesos. Ang tinataya namang gastos, nalagpasan natin ng 45.1 billion pesos. Ang budget po sa 2010 ay 1.54 trillion pesos. Nasa 100 bilyong piso o 6.5% na lang ng kabuuan ang malaya nating magagamit para sa nalalabing 6 na buwan ng taong ito. Halos 1% na lang po ang kabuuang budget ang natitira para sa bawat buwan. Saan naman po dinala ang pera? Naglaan ng 2 bilyong piso na calamity fund bilang paghahanda para sa mga kalamidad na hindi pa nangyayari. Napakaliit na nga ng pondo, ngunit kapapasok pa lang natin sa panahon ng baha at bagyo, 1.4 billion pesos o 70% na ang nagastos. Sa kabuuan ng 108 million pesos para sa lalawigan ng Pampanga, 105 million pesos nito ay napunta sa iisang distrito lamang. Samantala, ang lalawigan ng Pangasinan na sinalanta ng Pepeng ay nakatanggap ng 5 milyong piso lamang para sa pinsalang idinulot ng iba pang bagyo ang ngalan ay Cosme na nangyari noong 2008 pa. Ibinigay po ang pondo ng Pampanga sa buwan ng eleksyon. 7 buwan pagkatapos ng Ondoy at Pepeng, paano kung bumagyo bukas? Inubos na ang pondo nito para sa bagyong nangyari noong 1 taon pa. Pagbabayaran ng kinabukasan ang kasakiman ng nakaraan. Ganyan din po ang nangyari sa pondo ng MWSS. Kamakailan lamang, puwipila ang mga tao para lang makakuha ng tubig. Sa kabila nito, minabuti pa ng liderato ng MWSS na magbigay ng gantimpala sa sarili kahit hindi pa nababayaran ang pensyon ng mga retiradong empleyado. Noong 2009, ang buong payroll ng MWSS ay 51.4 million pesos. Pero hindi lang naman po ito ang sahod nila. May mga additional allowances at benefits pa sila na aabot sa 160.1 million pesos. Sa madaling sabi,
Nakatanggap sila ng 211.5 million pesos noong nakaraang taon. 24% lang nito ang normal na sahod at 76% ang dagdag.